pinaka-importante at mahalagang kaalaman at natutunan ko ngayong taon, 2025, ay huwag nang makinig sa mga unsolicited advice. Yes, you heard that right. Huwag nang makinig sa mga unsolicited advice. Ibig sabihin, mga payo o advice na hindi mo hiningi. Bakit? Sasabihin kasi ng ibang mga tao, including our friends, maybe family members, na ito ang tama, na ito ang gawin mo. But again, what's the right way? What's the right way anyway? Now, sa lahat ng mga natutunan ko mula sa mga previous mentors ko, karanasan sa buhay, karanasan sa trabaho, na-realize ko na mayroong rule of thumb. Oo, halimbawa, ito yung general rule. Pero yung general rule na yon hindi laging applicable sa bawat sitwasyon o bawat senaryo. Bukod sa general rule, meron ding scenario-based rule or scenario-based or situation-based na kailangan mong i-consider. Hindi parating ganun. Kumbaga, hindi siya laging black and white. Hindi parating black and white. Depende yan sa sitwasyon. Depende sa tao, depende sa pangangailangan, depende sa pinanggagalingan, magkakaiba po yan. So, kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, kung ikaw yung tipo na marami na rin karanasan sa buhay, po pwedeng, makikinig lang tayo sa mga kaibigan or mga tao na they feel like nagmamalasakit sila sa atin. Yes, pwede nating pakinggan, but it doesn't necessarily mean na dapat nating sundin. Depende po yan. No, alam mo, I wanna share one of the experiences I've had last year. Yung isang kaibigan ko, na matagal ko ng kaibigan, 10 years na, no, pero nagkaroon kami ng gap kasi in-educate ko siya na I am not the same person she used to know. Nakilala niya kasi ako na bata pa ako sa edad, kaunti pa lang ang karanasan ko. And she's technically by age older than me. Pero when it comes to life experiences, I must say na magkaiba talaga kami. Kasi una, solong anak siya. Solong anak. Siya yung tipo na hindi nakaranas ng gutom sa buhay niya. Ba't ko alam, kinukwento niya. Siya ay nakapag-aral private school, from grade school, high school, and college. Pinag-aaral siya ng magulang niya. Hindi niya kailangan mag-working student, hindi niya kailangan ng scholarship para makapagtapos ng pag-aaral. Dahil ang kanyang magulang, nanay at tatay, ay nandyan para alalayan at gabayan siya. So, nagkakaroon kami ng gap na, for example, ipaintindi ko sa kanya yung thought ko bilang panganay sa 17 magkakapatid na mahirap ang pamilya, hindi siya makarelate sa akin. And ako din somehow, hindi ako makarelate sa kanya bilang solong anak. Pero ang common denominator namin bilang naging magkaibigan kami, babae po itong tinutukoy ko, ay yung masaya kami pag magkasama, nagkakakwentuhan kami. Gusto namin yung mga same type of or themes ng films, ganyan, we love to travel, ganyan. Mahilig kami sa mga pagkain, pero mas marami talaga yung hindi namin pagkakaintindihan. Now, I was at the point of my life, specifically during the pandemic, and then last year, 2024, hanggang ngayon, na nag-step back muna ako, umalis muna ako sa mga grupo, umalis ako sa mga group chat, hindi muna ako lumalabas, as in nag-hiatus ako, nag-focus ako sa work, and then sa mga idea or sa business na ginagawa ko, hindi muna ako sumasama sa kanila, sa mga labas nila. Hindi nila yun maintindihan. Pag sinasabi ko na may pinagdadaanan ako, ang sasabihin nila, wag mong tambayan, daanan mo lang. Sabi ko, I need to save my money kasi meron akong pinaglalaanan. Ang lagi lang nilang sasabihin, pera lang yan. Coming from someone na, for example, yung isa kong kakilala, dalawa lang silang magkakapatid and then meron siyang mga stepbrothers pero hindi mahirap ang pamilya nila. Bukod sa sweldo niya as an employee, meron silang inaasahan na remittance or pera galing sa kapamilya na nagtatrabaho abroad. So technically speaking, hindi kagaya ko na somehow right now because of the challenges I've had, hindi sila ganun ka-financially challenged. Kaya siguro malakas yung loob niya sabihin sa akin na, or sila na sabihin sa akin na, pera lang yan.
Kasi for me, hindi lang pera lang yan, especially right now, kung yung pera lang na yun ay mayroong sense of urgency na buhay ang kapalit or life or death situation ang kinokonsidera natin. It's somehow confidential. I cannot relay that information right now. Pero may urgency kasi. It's a matter of life and death situation na wala sa sitwasyon nila. Kaya ako, in as much as I would want to say, pera lang yan, hindi kasi pera lang yan. Dahil mahirap mabuhay sa mundo ng tao ng may dignidad kung wala kang pera. Especially for someone like me na wala akong inaasahan. Walang rich daddy, rich mommy, may kayang syota, jowa, or remittance abroad. Wala. Ako lang po. Hindi rin ako humihingi ng pera sa mga kapatid ko kasi no, nahihiya akong manghingi sa pinaghirapan ng iba. No. So, yung mga bagay na ganun. And then, hindi na rin po ako humihingi ng unsolicited advice doon sa mga taong hindi ko gusto ang sitwasyon, hindi ko gusto yung lifestyle, at hindi kami parehas ng direksyon at hindi kami parehas ng pangarap. What's the right way anyway? The right way is your way, according to you. The right way is my way, according to me, dahil magkaiba yung circumstances natin. Sabi ko nga, it's okay not to listen to unsolicited advice. But please, try to listen to the following people. Itong mga sumusunod. Number 1, maghanap ka ng mentor. Yung mentor or magtuturo sa'yo, sino yung mga yan? Una, yung naabot na yung pangarap mo. Diba? Yan yung mga yan kasi excuse me, mapapadali niya yung buhay mo. Yung dadaanan mong daan, minsan hindi mo na kailangan mag-eksperimento kasi nanggaling na sila dun. Kung meron man silang mga hiccups or pagkakamali, pwede mo nang padaliin yung daan na dadaanan mo kasi may nanggaling na, may nauna na. Yun yung mga magiging mentor mo. Pakinggan mo sila. Number 1, yung mga taong may kagaya ng lifestyle mo, strategy mo, sistema mo, na meron kayong same goal na patutunguhan. No, yung isa galing na doon, yung isa naman present, parehas kayo, yung ongoing. 'Di ba? Yung pangatlo, yung good influence sa'yo. Yun sabi ko, isa sa mga realization ko, pakinggan ko yung may good influence sa akin. So, iwas ka na muna sa mga nagbibisyo, magiging source ng gastos, magiging source ng bad habits, kagaya ng isa kong mga kaibigan, isang grupo ng mga dati kong kaibigan na sinasamahan. Mahilig silang lumabas, gumimik, uminom. There's nothing wrong about that, especially kung capable ka naman eh. Go ahead, di ba? Pero if it's really affecting not just your financial status but your health, hindi po kasi ako umiinom ng alak, hindi rin ako naninigarilyo, at lalong hindi po nagde-drugs. But I love coffee. Coffee drinker po ako. Sabi nila sa akin, Marian, shot ka lang. May pa syringe shot pa. Syringe shot. Sabi ko, hindi talaga ako umiinom. Hindi talaga. Kape lang ako. May isang event kami na as in madami yun. Mga taga-arts and entertainment ang kasama ko noon and then mga common friends nila. Lahat sila umiinom. As in, maybe some of them, they drink socially. Mga social drinker lang. But it doesn't mean na tomador, no? Pero ako talaga hindi uminom kahit isang zip. Mind you, bumabaha yung mga alak doon. Bumabaha yung mga alak. Literal. Andoon, red label, black label, lahat ng mamahaling alak. Pero ang in-order ko, kape. Kape. Lahat sila umiinom ng alak. Yung iba nagyoyosi, nagvivip. Ako po ay hindi. Sabi ko kahit mag-zip ako ng isa lang maliit na tagay, hindi ko talaga kakayanin. Number 1, magbibiyahe ako. Wala akong kotse noon, galing Quezon City, papauwi ng South. Taga-South ako eh, uuwi ako ng Laguna. 'Di ba? Nakakahiya namang magpahatid. At magko-commute, kung magko-commute naman, ayoko mag-commute ng laseng. Number 2, meron akong trabaho or project/event kinabukasan. So I need to sleep better. I need to sleep well. So sila, I don't know kung meron silang gagawin kinabukasan or kung kaya nila na may hangover, gagawin nila yung project or event, papasok sa trabaho. Ako hindi ko yun kaya. Hindi ko siya kaya. So, hindi porke sinasabi nila na, sige na, inom ka lang, ano lang naman tayo dito, happy-happy. Again, iba yung circumstances nila sa circumstances mo. Walang masama na makisama, pero
have some limitation. Have some limitation and i-explain mo sa kaibigan mo na sa ngayon, kasabay ng pagbabago mo bilang tao, kasabay ng pagbabago ng panahon, ito na yung decision mo. And it's okay. Okay lang yan. Ngayon, kung yung tao na yan ay ma-offend at hindi niya yun tinake ng maayos, hindi niya tinanggap ng maayos, aba ay mag-isip-isip ka. In the first place ba ay kaibigan ba natin talaga sila? No, hindi mo kailangang awayin, hindi mo kailangang makipagsagutan. Pero walang masama na piliin mo naman ang sarili mo. Okay? Ayun lang. Again, it's okay na wag kumuha or wag tumanggap ng unsolicited advice. Okay lang makinig, maging magalang, maging polite, at as much as possible, magkaroon ka ng limitation, pero piliin mo pa rin na maging magbuting tao at the end of the day. Okay? And I hope meron ka natutunan sa video na to. I'll see you on the next one. See ya!